Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunter sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Well, ito yung ating final analysis ng lugar na aming binisita. Medyo matagal na to na wala pang wala pang isang taon na ang video na to. Ngayon ko lang ina-analyze siya. So ito yung ating final analysis. Una ay sa tingin natin ay recovered yung dito sa gilid na binutas dahil nga mayroong triangle dito sa ibabaw. Sa ibabaw ay may triangle marker dyan. Ito yung barko. At hindi lang yan, na-detect kasi yan. Na-detect ng ating mga detector noon. At nang pagbalik natin, ito yung nakaraang video. Binalikan natin, meron na tayong dala na Proton Elec. Ito yung sa, ayan o. Proton Elec LB16. Wala nang ma-detect. At ang nakita natin ay may buta sa gilid. So pwedeng na-recover yan. Pero hindi tayo tiyak dyan. Pero paniwala ko 70 to 80% na may nakuha sa gilid. Kasi yan ang karamihan ng barko eh. Kapag barko, nasa loob talaga ng bato. Kapag malaking barko na bato, nasa loob niyan. Kasi ang kahulugan ng barko ay sasakyan siya, lalagyan. Doon isasakay sa gitna niya, sa kalagitnaan. Ito malapit sa gitna ang binutas, di ba? Dito banda yun eh. Ito yung gitna dito. Okay, ngayon dahil wala na, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kaya kung General Treasure Site ito, ay meron itong kasama doon sa mga tinuturo ng bawat dulo. Ngayon, ang dulo pala nito ay dito na dulo, na direksyon, walang tinuturo dyan, wala ring detection. Pero dito sa kabila, sa paakyat, ay napakaraming dyan, anomalya sa detection. Kaya ito kagad doon, ang puntahan namin ay ito kagad yung saan na ba yung daanan? Ito yung daanan eh. Parang meron siyang half sun, kalahating araw, na mayroong tatlong sunray, pero ito yung mahaba. Nagaganon to eh, na ganyan. So kapag sundan mo tong mahaba, papasok ka, well, ito yung tatambad sa'yo. Saan na ba yun? Ito yung loob nito. Pagpasok mo. Ngayon nabigla kami dito sa gilid pala. Pagliko mo dyan, ay merong magandang mga markers dyan, magandang signs. At merong hukay na hanggang hanggang balikat lang. Okay, kaya ito yung natin nasabi na merong quick deposit sa lugar na ito. Pero hindi lang yan, kasi napakalaging bato nito, dalawang palapag na bahay ang lagi niyan. So malamang na merong nasa itaas nito, nasa ibabaw talaga sa tuktok. Tinutubuan na kasi yan ng ng mga puno diyan sa ibabaw ng bang tawag diyan sa Tagalog, yung dayakit ng mga klaseng kahoy, tumutubo na sa ibabaw. Hindi mo mahalata na bato pala ito sa malayo. Kaya ito, liliko tayo Pasukin natin. Pagpasok natin, ito kagad. Letter J na baliktad, Ayan, May tuldok, letter J na baliktad. Well, di ba, kapag sundan natin yan, ay dito tayo pupunta. Pero hindi, pababa pala siya eh. Pababa. Iba-iba talaga ang kahulugan ng signs. Merong mga reverse na kahulugan, meron ding tama. So ito J, papunta talaga pala ito sa baba. Kapag binaliktad, supported siya na isang dash na malalim So ang hukay ay dito. Dito yung mababaw lang kasi na hukay. Kapag mababaw na mga hukay, yan ang delikado na nakuha na. Kasi ganyan lang talaga eh. Hanggang bewang lang yan kapag mga
hanggang bewang, kilikili kapag mga quick deposit or small stash. Ang giveaway ay malalim-lalim. Ang giveaway kasi ay ano yan, ang naghukay niyan marami. Pero kapag yung individual soldier na sinasabi, isang sundalo lang, dalawa sila, ayun yung mga mababaw lamang. So ito ay super giveaway ang tawag natin kasi mababaw lang eh. Bakit nasabi natin na may nakuha dito? Bakit nga ba nasabi natin? Dahil hindi lang ito na sign, hindi lang letter J ang sign na nariyan. Okay, hanapin natin yung mga kasama ha. Ito, balikan natin ito mamaya ha. Hindi ko yan nakita doon kasi nasa itaas yan eh. Pero nahagip ng kamera. Bakit kaya nagliliwanag yung bagay na yan? So, yung pang sign dito, pinakita ko, may ulo siya. At sa unahan nito ay naroon yung hukay. So, pangalawang sign na to. Mga kababayan, o hanap naman tayo ng pangatlo ha. Pangatlo ay ulo ng parang pagong. Nakadungaw siya sa butas. Kaya sorry, hinukay ng mga nagukay dyan. Palagay ko tinamaan eh. At meron pang isa suporta dito, ganyan no, may liig siya. Na bato. Nakaturo dyan, pareho. At dito sa gilid yung letter J na may dot sa dulo. Kaya 'di ba, tatlo na 'yan. Hanap tayo ng pang-apat ha. Ito yung letter P to eh. Kahit tingnan nyo sa sa mga sa internet, kahulugan ng PI jewelries, treasure under pa rin 'yan. Yung nagaganito, ito yung kanyang pointer na down under. Treasure or jewelries or assorted jewelries. So ito yung hukay, tapos andito yung P. Dito banda yung J na nagaganon. Andito yung ulo ng, kung hindi man yung pagong, parang kubra eh. O diba mga kababayan? So apat na. Apat lahat na marker nagtuturo. Mga signs. Malapit lang sila oh. 1 metros ang layo lang yan. Mahigit, ito rin, ganun din. Ang signs ay dikit-dikit lang. Kaya wala ka ng ibang hukayin, kundi ito talaga. Ngayon, karamihan kapag mga walang nakuha na hukay ay malalim, umaabot sila ng, yung mga naghukay, umaabot ng 7 metros. Minsan umabot ng 10 metros, yung dalawang tao na ang lalim, dalawang haba ng tao. Pero kapag mga mababaw lamang, yung kasi ang nakita ko ng mga recovered treasures eh. Yung mababaw na hanggang bewang at hanggang balikat. Okay, so balikan natin yung yung kakaibang bagay na nag-iilaw ito. Ayan hindi siya refleksyon ng kamera eh kasi yung itong parang lubid dyan na nagaganyan ay nag-overlap sa kanya eh nag-overlap oh. Kung refleksyon yan, dapat dito siya sa ibabaw and then yung itong parang lubid ay dapat doon sa kabila. Hindi, na-overlap siya eh Dito yung lubid sa nag-overlap sa kanya Hindi yan gold bar sa tingin ko, pero bakit maliwanag siya at kulay bronze? Ayan Meron pang isa sa unahan Hindi yan makita ng mata ng tao kasi nasa 6 feet yan. Hindi yan eye level. Kaya hindi ko ngayon hindi nakita sa personal Sa video ko na lang to nakita ngayon. Sabi ko, aba, ano yung parang bronze sa itaas na sinuksok, di ba? Ito'y malalim yan At kung bato lang yan, hindi yan mag-ilaw na ganyan. Dapat maitim siya. Kasi nasa loob yan, nasa loob. Sinuksok yan Kanupi, itong ibabaw ay kanupi, kaya nga madilim dyan.
Mayroong bato dyan na parang nagkisami siya kanopi. Ay ano? Ano kaya yan, no? O ito yung video. Ayan o. Sandali lang siya nahagip eh. Kasi tinaas ko yung camera. Baka isa rin ito sa sign. Baka ito'y replika ng ginto na sinuksok ng Hapon dyan na oops, maghanap tayo ng kulay ginto na bato. Andin nilagay natin. Para yun talagang palatandaan na treasure under sa kanya ay dito maghukay. Ito nga yung hukay nila dito eh. Kaya ito yung panglima. Panglima na sign na nilagay. Grabe no? Ito nga pala oh. Pointer siya papunta dito. So dito ang hukay. Hindi talaga treasure under sa parang gold, parang kulay gold na ano man yan ay makintab siya at kulay ginto. Dami talagang kababalagan sa bundok, no? At hindi lang yan, meron akong ipapakita yung puwitan ng puwitan ng barko. Meron palang hindi namin na-analyze noon eh. Ngayon lang nang buksan ko muli itong video, nakita natin yung puwitan ng ito siya oh. Square to eh. Talagang chinisil siya oh. Di ba mga kababayan? Chinisil siya oh. Hinugis siya na perfect square oh. At twisted siya, hindi siya nakaparallel sa ito yung barko eh. Yung kanyang yung kanyang pinaka unahan. At ito yung puwitan ng barko pero nakaganito palang karabing sa likod eh. Naanuhan kasi yan ng damo noon. Ito tinanggal talaga tong parte dito eh. Para maghugis siya na square. Ngayon tingnan natin mabuti dahil ito parang sign ng kin eh. Parang araw na na kin, yung maiksi na maliit. Iba ka nandito nga lang eh. Meron kasing hindi ma-detect na mga nakabaon na treasure, nakasuksok. Dahil sa ang mga ibang ibinaon sa mga tinatawag na mga quick deposit or sucker deposit. Yung mga sinuksok sa bato, minsan or karamihan talaga ay diamonds or gemstone. Kaya hindi ma-detect yan. Kaya mag-rely tayo sa sign. Yung nakita nyo sa mga kung ano-anong mga locator dyan na may marka na diamond, hindi ma-detect ang diamond. Kung ma-detect mo man ang diamond, dapat idikit mo ang detector doon mismo sa diamond. Yun yung diamond detector na mabibili natin. Kailangan idikit mo talaga yung hindi yung dumidistansya, hindi pwede, hindi mabasa yun. Kaya wala pang detector sa diamond na mabibili. Na itong dumidistansya, pero yung ididikit mo siya at babasahin niya kung diamond o hindi, merong mabili. So ito sa palagay nyo to, ngayon ko lang ito nakita eh. Oh. Ayan, treasure yan eh. Treasure sign yan. At ito mismo ang tinuro niya eh. Itong naka-square na nakaumbok. Ayan kung basagin mo yan, pwedeng may alam niya na pwedeng diamond eh. Gemstone. I-detect na natin yan noon ng ating mine lab na makapag-detect ng mga treasure inside the rock. Walang gold eh. Kaya palagay ko baka gemstone. Ngayon ko lang ito napansin eh. Pagpunta namin diyan, hindi ko ito nakita. Kasi ito makapal pa itong damo dito. Ayan, so kahit anong tingin ito. Treasure sign talaga siya eh. Hindi ko naman yan nilagay dyan. Talagang nandyan yan. Okay, so magandang lugar. Ang problema ay hindi tayo makakabalik dyan. Malayo yan eh. Malayong lugar yan. Hindi ko lang sasabihin kung saan yan. Pero sa may-ari ng lupa, kung sino man na napanood nyo, ay try nyo na basagin ito. Baka meron pang diamond dyan.
Palagay ko hindi na umaakyat ang may-ari diyan kasi gubat na siya gubat na. Pero kapag napanood tong video ay puntahan nyo. Sino man ang may-ari diyan. Ito unahin nyo kasi lahat na yan, na-detect na namin, wala na diyan. Butas na yung gilid ng barko diyan. At dito papunta sa yung two-story rock na ang laki-laki na mayroong hukay doon na I think natamaan kasi ang daming sign. Ang chance doon ay doon sa pinakaibabaw. Akyatin nyo ang ibabaw kasi kung palapag ang taas niyan, akyatin nyo ang ibabaw. Andin masuhin nyo yung ibabaw, maso ng maso kapag merong tumutunog na parang tunog na septic tank. Ayun, butasin nyo na sa ibabaw. Meron yan, sigurado. Meron pang naisuksok sa ibabaw niyan. Kasi mataas siya. At ganun talaga magbaon ng hapon. Hiwalay-hiwalay. Sinadya nila yan kasi baka matagpuan yung isang hukay, meron pang maiwan na marami. Kaya kinakalat talaga nila yan sa isang treasure site nila, sa isang general treasure site. Kinakalat. Kaya sa kanilang typical na design ay merong dalawang giveaway, isang napakaliit, isang medium at isang bunker or mother load. Tatlo lahat yan na ibabaon sa isang treasure site. Pero merong iba na lahat ng direksyon ng kompas ay nilagyan ng dulo. Halimbawa sa south meron, sa west, sa east meron, sa north meron, so 4 na. Andin lalagyan pa nila yung gitna. Meron yan, meron akong mapa na ganun. So ito, halimbawa north, south, west, east. So merong mga klaseng pagbaon ng hapon na lahat ng dulo, ito yung central marker, ito yung palapag na bato diyan na malaki. So sa bandang east, west, north, south ay pwedeng meron yung mga itong bato. So dahil sa magandang depository kasi malaki, pwedeng gumawa parang maliliit na chamber sa loob ng bato at nilagyan nila. So ito yung gitna. So dito, ito na disenyo ay 5 deposito lahat. Pang-5 yung sa gitna. Yun yung malaking pundo ang gitna. May nakita kasi ako niya noon na binutas talaga ang bato kasing lagi ng barilis yung butas. At recovered na rin. Footmark lang yung marka doon. Footmark. Pero ang galing ng pagka-carving ng bato, ang bilog-bilog, at doon binuhos yung mga kayamanan. Andin tinakipan ng isang malaking bato pa. Grabe mga kababayan, no? Galing talaga ng hapon. Pero sa ngayon ay ang rason na hindi na tayo gaano makakakuha dahil marami na ngang nakakuha niyan. Dahil sa kagamitan ngayon na marami mga detector, ay kapag mababaw lang talaga ang pagkabaon ay ma-detect yan. Ang mga naiiwan sa ngayon ay yung mga malalim na, yung hanggang 14 meters hanggang 30 meters na mga lalim. Yun yung mga natitira na hindi na nakukuha. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming sa lahat. Alright, so ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng ating mga katiyats at sa aking mga avid followers. Ingat kayo dyan. Merry Christmas and have a prosperous New Year.